Paano nga ba magpo-progress ang laban ni Yuta, ni Rika at ni Sukuna? What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Jujutsu Kaisen na upcoming chapter. From the previous chapter, nakita naman natin na nagsimula na nga ang paghaharap sa gitna ng King of Curses at ng Queen of Curses na pinangungunahan naman ni Yuta Okkotsu na isang special grade. Ngayon, ano nga ba ang mangyayari sa laban na ito? Sino ang mananaig, ang King of Curses ba o ang Queen of Curses? Dito tayo maglalatag ng mga detalye at ng mga posibilidad na mangyari sa laban nila. But to give you a hint sa kung ano ang magiging main topics natin sa video na ito ay ang paggamit ni Yuta ng curse technique nitong si Sukuna. Ang napakalaking sakripisyo or napakalaking bagay na mawawala kay Yuta Okkotsu na magdudulot ng pagbabago ng kanyang mindset and logic, ang kanilang clash ng domain expansions. Alam na alam din nating napakatagal ng pinagbabantaan at wina-warningan nitong si Kenjaku, si Ryomen Sukuna na mag-ingat kay Yuta dahil napakataas ng potential nito at hindi daw dapat ito minamaliit. Dito na ba mabe-break ni Yuta Okkotsu ang kanyang limiter tulad na lamang ng sinabi dati ni Gojo Satoru na at some point masusurpass ng bagong generation maging ang classification ng special grade, which Yuta already proved sa previous chapter matapos niyang putulin ang ulo nga nitong si Kenjaku. Ang pinakauna nating pag-uusapan ay kung paano makokopya ni Yuta Okkotsu ang curse technique nitong si Sukuna. Before that, this is a very controversial topic dahil up until now hindi pa rin natin alam kung paano nag-work ang mimicry na curse technique nitong si Yuta. I will make it very short for you guys. To make it simple, para makakopya si Yuta ay kailangan niyang makakuha ng parte ng katawan ng sorcerer na gagayahan niya ng curse technique. That is not yet confirmed, pero kung papansin niyo sa previous chapter, nagagawa lamang ni Yuta na makopya ang curse technique ng isang sorcerer matapos niya itong matalo or matapos ang isang encounter. Hindi niya yung nakokopya right away matapos lamang yung nakita tulad nitong si Ryomen Sukuna. Pero hindi naman natin pwedeng ikumpara ang pagkopya ni Sukuna ng curse technique dahil yun ay binabase lamang niya sa pure observation, habang kay Yuta Okkotsu yun ang mismong curse technique niya base sa ating theory. Nakopya ni Yuta Okkotsu ang curse technique ni Toge Inumaki matapos niya itong i-heal dahil nakita naman natin na duguan at puro injuries na nga itong si Inumaki at si Maki matapos silang i-terrorize ni Geto Suguru way back sa Jujutsu Kaisen Chapter 0. Habang hinihil nitong si Yuta si Inumaki ay pwedeng kumuha siya ng konting parte ng dugo nitong si Inumaki at ginamit yon as a condition para makopya ang kanyang curse technique. Nakita din natin sa nangyaring Sendai Colony Battle or sa Battle Royale sa Sendai Colony na nakopya nitong si Yuta Okkotsu ang curse technique ni Uro Takako matapos nilang pagtulungang bugbugin ito ni Rika, na kung saan nag-splatter pa nga ang dugo nitong si Uro Takako kaya hindi imposibleng naka-extract doon ng dugo itong si Rika at nakuha ang curse technique nitong si Uro Takako. Nagawa din niyang makopya maging ang curse technique ni Dhruv, ang isa sa mga pillars sa loob ng Sendai Colony bago pa pasukin at i-terrorize nitong si Yuta ang buong colony na yon. Patay niya si Dhruv and hindi na malabong nakuha din niya or na-extractan din niya ng blood kaya nagamit niya ang curse technique nito. Ngayon magtataka kayo paano kokopyahin ni Yuta Okkotsu ang curse technique nitong si Sukuna kung hindi niya kayang ma-extract ang blood or ang kahit na anong parte ng katawan ni Sukuna. Bibigyan ko kayo ng hint. Nasaan na ngayon ang naputol na kamay ni Ryomen Sukuna? Hindi na nakita, 'di ba? Hindi malabong nakainan nitong si Rika ang kamay nitong si Sukuna na pinutol niya para lamang makaiwas sa instant death na ibinibigay ng Executioner Sword. Ngayon, kung totoo nga nakain ni Rika at pwede niyang makopya ang curse technique ni Sukuna na ang cleave at ang dismantle, magiging napakatinding laban ang mangyayari sa gitna ng dalawa. And not only that, hindi lamang cleave and dismantle ang magagamit ni Yuta Okkotsu kung mangyari yon dahil napakadami na nang naipon niyang curse technique sa kanyang arsenal na pwede niyang gamitin para spam dito kay Sukuna. Dahil hindi naman siya magra-run out basta-basta ng cursed energy. Dahil maging kay Ryomen Sukuna nga mas madami pa ang amount ng cursed energy nitong si Rika. It's just mas optimized ang paggamit nitong si Gojo at nitong si Sukuna ng kanilang cursed energy. Kaya kahit na hindi kasing dami ng amount ng cursed energy ni Rika at ni Yuta ang meron sila ay kaya nilang makipagsabayan. Maging sa Chapter 0 nga ng Jujutsu Kaisen ay nabanggit nitong si Geto Suguru na napakadami nang naipon ng mga special grade na cursed spirit na talagang kakaiba daw itong si Rika at tamang-tama lang na tawagin itong Queen of Curses. Ito daw ay pwedeng i-consider na isang unending source of cursed energy. Ngayon, hindi pa naman gumagamit ng full manifestation si Rika Okkotsu pero tinatapatan niya na ngayon ang strength ni Ryomen Sukuna. Paano na lamang kung gawin na ni Yuta ang kanilang full manifestation? As a brief explanation, meron lang din time limit ang paggamit ni Yuta ng full manifestation kay Rika pero napakalaki ng inaibibigay no na buff. Unang-una, nagkakaroon si Yuta Okkotsu ng access sa lahat ng kung anumang meron si Rika.
meaning they will share the unending amount ng cursed energy. Ang lahat ng na-accumulate na cursed techniques ni Rika ay magagamit na din ni Yuta Okkotsu at maging ang kanilang arsenal ng mga naipon na special grade na cursed tools. If you don't believe that, you can check that for yourself at balikan mo lamang ating review ng Sendai Colony Battle Royale. Pagdating naman sa reverse curse technique, hindi natin maikakailang mataas din ang affinity nitong si Yuta Okkotsu sa paggamit nun dahil maging ang ibang sorcerer nga ay kaya niyang i-heal gamit ang kanyang sariling reverse curse technique na hindi kayang gawin maging ni Gojo Satoru. At this battle, we can surely see na magagamit na ni Yuta Okkotsu ang kanyang domain expansion at hindi pwedeng patayin ni Gege Akutami si Yuta nang hindi na i-flex ang kanyang domain expansion or barrier technique. Dahil binitin nga tayo ng sobra-sobra ni Gege Akutami nang basagin niya ang mangyayari sanang 3-way domain expansion sa loob ng Sendai Colony. Pero paprangkahin ko na kayo guys, when it comes down to domain expansion, hindi mananalo si Yuta Okkotsu kung itatapat niya ang barrier technique niya sa Malevolent Shrine unless may kakaibang hacks ang kanyang domain expansion na magiging isang perfect counter sa Malevolent Shrine. Ngayon, kanina pa natin ginaglaze itong si Yuta Okkotsu. Nabanggit ni Gege Akutami sa isang interview na at some point mawawala talaga si Rika mula kay Yuta na magbibigay naman kay Yuta ng panibagong mindset, power up or even awakening. Dahil pwedeng at some point kailanganin talaga ni Rika na isakripisyo ang kanyang sarili para mailigtas ang kanyang owner or master na si Yuta. And due to that ay mawawala sa katinuan nitong si Yuta Okkotsu at magkaroon din siya ng feral state tulad na lamang na nangyari kay Gojo Satoru nang mangyari ang kanyang awakening. And then by that, Yuta Okkotsu will finally prove ang dahilan kung bakit siya ay second only to Gojo Satoru. Ngayon alam kong most of you guys ay tinanggap ng si Yuta Okkotsu is as good as dead dahil itinapat na nga siya sa Grim Reaper ng verse. But let me tell you this, hindi ito gaanong napansin ng karamihan ng nagbabasa ng Jujutsu Kaisen pero up until now ay hindi pa rin completely nag-heal ang naputol na kamay ni Ryomen Sukuna. Maraming magsasabi na maaaring hindi pa lang to fully healed dahil pinutol nga niya ito. Or it might take a little more time para completely ma-recover ni Sukuna ang kanyang kamay pero hindi yun ganun dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang reverse curse technique ni Gojo Satoru at ni Sukuna na instantly kaya nilang i-regrow ang nawalaan nilang limbs. Pero dito sa nakita natin kay Sukuna, isang chapter nang nagdaan at hindi pa rin niya nahihil fully ang kanyang naputol na kamay na maaaring naidulot ng napakatinding brain damage na tinamo nilang dalawa ni Gojo Satoru sa pakikipaglaban sa isa't isa. Pero dahil nga nagkaroon nga ng full recovery itong si Sukuna matapos niyang mag-evolve or mag-transform sa kanyang true form, maaaring na-reset na ang damage na yon at ang natitira na lamang na posibilidad na maaaring nagdulot nito ay ang ginawang atake nitong si Higuruma. Could it be na hindi na talaga maibabalik at mare-recover ng husto ni Sukuna ang kanyang nawalang kamay dahil hindi lamang ang physical aspect ang tinamaan ng Executioner Sword kung hindi ang kanyang soul mismo. So if that really is true, nabawasan na ang soul fragment ni Sukuna at na-nerf na siya kahit papano. Maaring ito na ang magsimula ng downfall ng King of Curses. Not to mention ang nabanggit na heavy hitters na kailangang pag-preparean nitong si Sukuna ayon kay Kenjaku na si Hakari, si Maki at si Yuta ay nasa battlefield na except kay Maki dahil alam naman natin na si Yuta ay katapat ni Sukuna, si Hakari ay katapat ni Uraube pero si Maki is still nowhere to be found. So surely there is a hidden plan sa kabila ng Jujutsu Tech na gagawin nila para magkaroon ng surprise attack gamit si Maki gamit ang kanyang soul split katana. But what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin. Huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.